Isang mapagpala at maluwalhating araw po ng linggo sa inyong lahat. Glory to the risen Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm blessed and I know we're all blessed for today. Yan. May good news si God sa atin yan, para sa kalakasan nating lahat. Before anything else, wini-welcome ko po yung mga first-timer sa araw na to. Ayan. Hindi ko po makitang lahat yung mga mukha, pero parang may mga bagong mukha po akong nakikita ngayon. Na, okay, ito na po. Ayan, syempre. Okay. Oo. Nandito ba, Pastor, yung iyong music? Okay. Wini-welcome ko po sa Jesus is Our Shelter Church, ang music ministry ng Shelter of the Most High. Ano ba to? Shelter of the Most High Family ba? Yan. Ng Kalantipayan po under our guest speaker for today. Thank you for coming. And I welcome also Brother Nilo and Brother JD. Is it JD? Of Inaon. Yan. Welcome po. Welcome po sa ating panambahan. And of course, we would like to glorify God, we would like to honor God sa Kanya pong presensya. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung presensya ng Panginoon. We will not go on doing the rest of the service for today without God's anointing in our midst. It is He. Actually, sabi ko nga, how can I introduce our guest speaker? Parang, hindi naman na masyadong kailangan. Kasi ang mahalaga, it is Jesus. It is Jesus. Di po ba? It is always the anointing of Jesus. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. So, sana po, makaisa niya tayo to glorify, to feel the presence of God under the rest of the service. Alam po niyo sa buhay natin, laging yung kapangyarihan ng Diyos, ang lagi nating dinidesire. Not anyone else, not anything else, but it's God. It's God. It's God in His anointing. Ayan. This man is a friend of ours. Sa mga hindi pa po nakakarinig ng kanyang talumbuhay. Ganyan. Siya po ay nag-work sa Jeddah, Saudi Arabia for 25 years. And doon po siya nakakilala sa Panginoon. Alam po niyo, ang Panginoon may kanya-kanyang lugar na kung saan tayo kinakatagpo. Sabi nga, He is not limited by space nor by distance. Laging may special place and timing si Lord sa buhay natin. Kasi nung andito po siya sa Pilipinas, pumasok siya sa seminary. Seminary. Pwedeng sabihin natin na doon niya matatagpuan si Lord o doon siya matatagpuan ni Lord kasi seminary yon. But wala doon si God. Yan. Kinakailangan pa niyang mag-work sa Jeddah kung saan siya kakatagpuin ng ating Panginoon. So, habang nandito po siya sa Pilipinas, nag-aral po siya sa Bible School. Sabi ko nga sa kanya, magandang may bahay. Is it a Christian school or what? Nag-aral po siya ng Bachelor of Arts in Philosophy in Christ the King Mission Cemetery. Is it? Ano to? Seminary. Seminary. Ayan. Is it Christian Bible School or Catholic? Catholic. Kaya pala po naging cemetery na. Catholic. Sabi ko nga, parang Catholic to kasi Christ the King. Sorry, we love all the religion. Ayan, nag-aral po siya while he is here in the Philippines. And again, ulitin ko po, nag-aral siya ng Bachelor of Arts in Philosophy in Christ the King Mission Seminary sa Quezon City. But still, sabi ko nga, hindi pa rin siya doon natagpuan ng Panginoon. Kasi may perfect timing and place si God sa ating mga buhay. Until he went to Jeddah to work as OFW. And there, the Lord found him. Ayan po. Marami po siyang
ministry works na ginampanan sa Saudi bago po siya naging pastor. Pero kataguyod po siya ng mga pastor sa Jeddah, sa shelter, sa anong church yun nga ba? Yung katulad ng pangalan ng church niyo dito, Shelter of the Most High Family, or Shelter of the Most High Family. Naging kataguyod po siya ng mga pastor sa Jeddah, dito sa gawain, dito sa Shelter of the Most High. And then, nang magbakasyon po siya, hindi na magbakasyon, nung decided po niya to stay for good dito sa Pilipinas, nagkameron po ng, I think sa Parañaque muna, of this same church, Caloocan. And then, naging katuwang siya nung pastor doon sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa Caloocan chapter ng Shelter of the Most High Family. And then now, with the grace of God, with the mercy and the love of God, meron na pong Shelter of the Most High, is the Most High God, gawain dito sa Kalantipay, Baliwag, Bulacan, wherein kasama nga niya some of his workers in the music ministry. Ayan, in the spirit, alam ko po kaisa natin itong taong to. Kasi nagturo po siya in some of our workers ng teaching about theology, about hermeneutics and, what is the other one? Hermeneutics and homiletics. Yan. Naging teacher po natin siya. And now, magiging teacher and preacher and pastor po natin siya. Jesus is our shelter church. Let us give God all the glory for the life of Pastor Ray Carino. Amen. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. Glory to you, O God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you. Salamat muli po at nandito po tayo muli upang mag-aral at makinig po ng salita ng Panginoon. Amen? At noong pong mga nakaraan, sabi ko nga po ay ang salita po pala ng Panginoon dapat nating pakinggan at dapat po nating isa pamuhay. Kasi for the past 3 months yata, yung last na preaching ko po rito. Yan, pati yung aking topic, nakalimutan ko na eh. Ang naalala ko lang yung isang topic na sabi ni Pastor Joy na sa Timothy. Yung ko, 1 Timothy chapter 1 yata, verse 7, yung sabi niya kay Timothy, huwag kang timid. Magpakasipag ka. Because powerful ang Panginoon, alam niya, tutulungan ka niya. Okay. And the rest, I just forget them. Kaya nga po, kailangan pala laging nag-aaral, laging nakikinig, laging umaattend ng Bible study at ng gawain. Kasi nga, ilang span lang po yun, nakakalimutan po natin. No? Ayan po yung tao. Yun po yung natural po natin. Forgetful, yun po yung forgetfulness. Okay, now, I want to share with you ang isa pong pag-aaral na alam ko medyo, it's a simple word of God. Na sinabi po ng Panginoong Jesus, and it is very common. At lahat po tayo, alam po natin to. At we can memorize other than John 3:16. Ito po ay matatagpuan din po sa Book of John. At sabi ko nga, simple lang siya na word ng Panginoong Jesus, but it's para bang when you come to it at basahin mo siya, ang haba pala niya. Isa pa lang pong point ay napakahaba niya. Kaya sabi ko, tingnan ko nga, let's try. Hindi po let's try because I know it's the need of the church. And it's my need also. Kailangan ko lumakas sa part na ito. Alam niyo po yun, na verse, other than John 3:16, nasa dyan din po siya. John 14:6. Okay? Alam niyo po yung verse na yun? Okay. Sige, pare-pare po tayo din natin alam. But anyhow, ito po sabi ng Panginoon. In John 14:6, sabi ng Panginoon ay, I am
the way, the truth, and the life. Okay, napakaganda po yun na sinabi ng Panginoon bago po siya umalis. Ano po, binigyan niya po ng comfort yung mga kanyang disciples. Ito po yung napakaganda. Ano po, ang John 14:6, kung i-translate po natin to sa salita pong Latin, yung pong way, alam niyo po yung via o via dolorosa, ano po, way of suffering. Okay? The first one is via o via. When you send email or mail, which is via courier or via ano pong klase yan, ano po, it's via, it's way. The second po is veritas o verita. Yan. Dito po nagsimula na yung sinasabing truth. Okay? At sinasabi po natin minsan it's yung veracity ng yung sinasabi o na yung katotohanan. That is truth, the second one. And the third one po ay yung vita o vita. Okay? Nagsimula po doon yung vitamin. It's a life-giving. Okay? Yung tatlo pong V na yon, which corresponds, sa Latin word which corresponds to the English one of way, truth, and life. Okay, now, before we concentrate on those 3 points, ano po, alam ko po na may isang word po rito na napakahalaga before that, na sinabi po ng Panginoon. If you remember, ang Panginoong Jesus po, nung pong sinabi niya sa kanya mga disciples in chapter 13 ng John, sabi niya, ako'y aalis. In few days, aalis ako at ako ay magsasuffer. Hindi niyo na ako makikita. At kung saan ako punta, hindi kayo makakaparoon. Okay? Kasi nga ang mga disciples, buhay pa sila, no? They have to suffer as well. Pero hindi pa that time. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Okay? Kaya yung mga disciples, nagkaroon po sila ng worry. Saan ka pupunta, Panginoon? Saan ka lalagi? Ano mangyayari sa'yo? Okay? Yun po yung mga questions at doubts at worries po ng mga disciples. Now, in chapter 14, verse 1, ang sabi po doon ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mapagabag. Do not be anxious. Sabi niya sa disciples niya. Okay? Sabi po niya doon, trust in God the Father, trust also in me. Okay, dalawa yun. Sa Ama, magtiwala ka, at sa akin din magtiwala ka. Okay? Bakit? Bakit magtitiwala yung mga disciples? Sabi niya, sa kalangitan, ay ipag-prepare ko kayo ng kwarto. Ay, gaano kaya kalaki yung kwartong yun? Ano po, dito ang ating mga tahanan, maliliit lang, ibang malaki. Ano po, mainit, lalo na po sa panahon ngayon. Now, sabi ng Panginoon, I will prepare a place for you in heaven. Huwag kayong mapagabag. Normally, ang isang tao, pag nababagabag po, di ba, anong ginagawa po natin? We are looking to the heaven, di ba? We pray tayo sa Panginoon, Lord, I need comfort. Alam po, bigyan niyo po sa akin yung blessing. No, something that we are looking always upward. Pag tayo may problema, pag tayo nasa bingit po ng kamatayan, po, we are looking to God. Pero sabi ng Panginoon, I will prepare a place for you. Okay? Bakit? Bakit ko sinabi yon? Sabi ng Panginoon, hindi ko na sana sabihin sa'yo, kaya lang sinabi ko. Sabi, di ba? Sabi niya ron. Sinabi ko. Why? That is the comforting word of Jesus to His disciples and even us. Amen? Tayo po ngayon. Okay? Kaya sabi niya, pag ako'y bumalik, okay, now, He speaks of the second coming. Ako'y aalis, mag-prepare ko ng room doon, ng place sa Ama, sa kalangitan, then babalik ako. Okay? Brethren, alalahanin niyo po may second coming. Don't stop your life on earth lang. Yung ascension ng Panginoon, no. Jesus will come again. Amen? He will come again. Lahat po ng ginagawa po natin is towards the coming of Christ. Okay? Yun, na upang kunin yung nasa Kanya at parusahan yung mga wala sa Kanya. Amen ba? Ganun po siya, no? Ang Panginoon Jesus babalik uli. Kaya lang sabi ng mga disciples, si Thomas, ano po, sabi niya in verse 5, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Okay, si Thomas, you know Thomas. Si Thomas ay a very famous doubter. Sabi nga po natin, lagi nag-doubt po siya nung nakita ang Panginoon. Ikaw ba yan, Panginoon Jesus? Sabi niya, Panginoon, tingnan mo ang aking mga kamay. Mayroong butas, mayroong ang aking paa. Okay?
mayroon akong sugat din dito sa aking tagiliran. Okay? Unless I see the Lord, I will believe, sabi ni Thomas. Then nung nakita ang Panginoon, nag-believe po siya. That is Thomas. Kaya po sabi po natin, he doubts everything. Even the resurrection of Christ, he doubts. Kaya po dito, pati sabi ng Panginoon, saan ka pupunta, Panginoon? Ano? At paano? Saan yung way na yun? Ano yung pupuntahan namin? Kaya ang Panginoon, sabi niya rito in our key verse, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako yung way, wala nang iba. Wala nang iba. Okay? Let me proceed. Babalik po tayo sa isang word. Before yung sabi niyang, I am the way. The word, I am. I am. Okay? Ang salita pong, I am, kung titignan po natin at babalikan po natin ang Exodus chapter 3, verse 14. Naalala po niyo po si Moses. Noong po kinatagpo ng Panginoon. Okay? Siya po ay nagteten po ng mga flocks po niya. At suddenly, ang Diyos nag-appear po sa isang burning bush. At mababa po siya na puno. Okay? At nakita po ni Moses, bakit mayroong ilaw o sindi o may apoy doon sa halaman? Nasa gitna po siya, yung apoy. At ito pang napakaganda po, sabi niya, bakit hindi siya nasusunog? Mayroong flame, may apoy, may fire, pero hindi nasusunog yung halaman. Pinuntahan po ni Moses, nakita po niya yung anghel, and then, nung palapit pa na po siya, ang God the Father, ang Diyos, tinawag po siya, Moses, Moses. Yes, Lord, sabi ni Moses. Yung pala, kinomission ng Panginoong Hesus si Moses that time upang iligtas ang mga Israel from the bondage of Egypt. Okay, tingnan niyo po yung history, ha? Ngayon, sabi niya, nagkwentuhan po yung dalawa at finally sabi ni Moses, Lord, anong sasabihin ko? Sino ikaw? Sino yung nagpadala sa kanila? Sino yung Diyos na sinasabi rito? Yun po yung sabi po ng Panginoon. Ang sabi niya, sabihin mo sa kanila na ako ay ako nga. Doon po nagsimula yung I am that I am. Ako nga. I am who I am. Ito yung sabihin mo sa kanila. Na ako nga. Kaya tingnan niyo po ha, ang Panginoon, ang Diyos, maging po ang mga Israel noon, they are very careful in telling, I am, ang Diyos, kung sino po siya. Kasi wala po siyang pangalan. And the last word na binigyan niya po kay Moses na sabi niya, I am. Yun yung pangalan ko, ako. Ako, sino ako? Okay? Binigyan niya po doon at the end, hindi ako, I was not, I am not, I was. At hindi rin ako future. Hindi yun ang pangalan niya. Kaya nga sabi doon, I am. It carries a value, an existence. Ito po yung pangalan ng Diyos, yung ever-present God. Ever-living God. Hindi siya contained ng past, hindi siya contained ng future. It's beyond. Kaya nga po, ito yung pong word na ito na I am. Ito po ay ever-present God. Living, alive, active God. Amen? Nakita niyo po yun? God is very active those times and even now. Okay? Hindi siya po contained ng space, ng time. Siya po ay nasa eternity. God is an eternal God. Amen? Dahil po sa kanya pong attribute, eternal po siya. Yun po yung word na binigay niya sa tao. Hindi ako nagugutom. Wala akong corruption. Wala akong limitation. Yan po ang Diyos. And I can live forever. Yun ang pinakita po. Kaya po yung word na I am, it's a powerful word for them. At maging po sa atin. Tingnan niyo po yung halaga po ng salitang I am. Okay? Hindi pa po niya sinasabi na I am the way, the truth, and the life. Nag-umpisa lang po siya sa word I am. At yung I am na yun, sabi niya ng Panginoon, ng Diyos doon, sabihin mo sa kanila, and through all generations, by generations and generations, they will call me I am. Hanggang sa matapos ang mundo. I am, I am. Okay? And that I am carries a lot, a heavy load na salita po ng Panginoon. Alright? Now,
Ito po yung eternal name of God, the Word I Am. Kaya nga po, later on makikita po natin, God, the I Am God, ay binigyan po ng mga tao ng pangalan. Opo, nilagyan, inattribute po ng mga tao ng pangalan on the way they experience God. Mga kapatid, paano nyo na-experience ang Panginoon? And in what way? Bakit ang shelter po dito? Jesus is a shelter. Ay nag-come up. Bakit po yung amin doon, yung shelter of the Most High, nag-come up? Na-create po siya. Because that's the way the people of God experience the goodness of God. The God of I Am. Sana I Am na rin yung pangalan natin, lahat. But no, Jesus is our shelter because of Jesus, yung pag-aalaga niya sa mga may sakit, sa lahat po, lalo na yung mga tao na may hirap, pag-care niya po. Ano po? It's a shelter. Ano po? Ganun din po sa amin. In Psalm 91, Jesus, He who dwells in the shelter or secret place of the Most High. Ano po? In the same way, ang mga churches po may kanya-kanyang pangalan based on their experience with God and you, brethren. Meron ba kayong personal na pangalan ng Diyos? Ano? Meron pa kayong sinabi ng Diyos, ay napakabait ng Diyos. Pag sinabi mo napakabait, in what sense? At what extent na na-experience mo yung kabaitan ng Diyos? Maaring sinasabi lang po natin na God is good. But it's not all the time. Di ba? Yun po yung problema ngayon. Kaya nga po sa Matthew chapter 7:21, sabi niyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kalangitan. Amen? Hindi lahat. Bakit? Alam ng Diyos eh. Tinatawag mo siyang Lord of Lord, pero hindi mo siya binibigyan ng pansin, hindi siya nagkokontrol ng buhay mo. Tinabi mo siyang isang Misaya. Ikaw ang Savior ko, Panginoon, in what sense na nag-save siya sa'yo? Okay? Yan ang problema ngayon ng mga believers. Ano po? We call the Lord. Hallelujah! Glory to you, O God. Ano yung glory na yun sinasabi mo? Ano yung hallelujah ngayon? Praise the Lord. In what? Okay? Dapat may meaning po yung lahat ng ating sinasabi sa Diyos. The Israelites, alam niyo po, napaka-meticulous po nila. Even single word po ng I am, ng Jehovah, ng Yahweh. Ano po? Hindi po nila sabihin yun hanggat hindi po sila naghuhugas ng kamay, naglilinis ng buong katawan, nag-cleansing muna sila. Ganon po. Ngayon po, hindi na. Ang salita ng Panginoon, lagi po siyang napofane. Okay? The third commandment, ano po yun? Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Okay? Ang salita ng Panginoon mismo, siya mismo yung pangalan niya, lagi pong namahamali o kay na ating pong refrain. Para bang nadudungisan po natin, nagagamit natin sa mali at nagagamit din natin sa ating pagbumura. Okay? Hindi ba masama yun? Masama po yun. Okay, it's a command of God. Pero maraming tao na easy lang yung take nila sa salita ng Diyos, ang name ng Panginoon. Now, brethren, the name I am is the source. It is God. Ito po yung Diyos na sinasama po natin. Ang salita ng Panginoon. This is a name of God. Okay? Kung makikita niyo po sa Psalm 46 verse 1, may sinabi po roon, sabi, God is our refuge and strength, and ever present in times of trouble. He is our most high God, my fortress. In Psalm 46 pa lang, binigay na niya kung sino po yung I am. Okay, kaya po na kanina kinakanta po natin yung standing here in your presence. Ano po sabi natin doon? Redeemer, healer, Savior, my friend. Friend ba yan? Tingnan niyo po, ang ganda, no? Mga words. Yung bang pag-awit po natin doon, Savior, healer. Okay? Alam ba natin yung healer? Okay?
Kaya nga po, every word na ating kinakanta, dapat we have to be true sa Diyos. And many people nowadays, hindi po sila totoo sa Diyos. Hindi sila totoo half. Okay. Now, brethren, gusto po natin sa araw pong ito, Lord, dapat ako'y totoo sa Panginoon. Okay? Because may point po tayo ito, yung truth, katotohanan eh. Okay? Dapat ako'y totoo sa Panginoon. Dapat yung paglakad ko ay totoo. Lord, ikaw ang Savior ko. Pag lumabas ka na, hindi na ikaw ang Savior. Nagdadoubt na ako. Tignan niyo po, yung tao. Ayaw po ng Diyos yun. When you come to the Lord, give your whole heart. Kaya nga po sabi doon, pati yung pagmamahal, when you love the Lord with all your heart, your mind, strength, and soul. Lahat po siya, yung pagkatao mo, your humanity, lahat po, yung ikaw mismo, your being. Ibigay mo sa Diyos. Yun po yun. Kaya pag tayo mananalangan, tayo umati ng church, ibigay mo full. Bakit? You will not be blessed. Kung half lang, maaring bigyan ka na lang Panginoon ng kalahati na blessing. Or none at all. Uuwi po tayong luhaan. Pumunta lang tayo ng church ng ceremonial. Okay, akala nyo po, ganun yun. Ako po, ilang taon po ako sa seminary. Naging routine yung life ko. Nung naging routine po yung life ko doon, sa umaga, nagpipray kami, nagmimisa. After that, may kaunting kainan. Ganun na lang yung araw-araw na ganun. Punta ng school, balik uli sa routine. Routine siya. Ano po yung mga ceremonies lang po siya nangyari. Hindi po ganun ang life na binigay ng Panginoon sa atin. It's more than doon sa ating ginagawa everyday. Okay? Kasi nga po, bakit? Naging routine po siya. Dahil wala si Kristo, wala pong buhay yung ating pamumuhay. Hindi po siya included sa ating life. Okay? Yan po ang isang, siguro masusumbat po sa atin ng Panginoon. Okay? Anak na kita. Pero bakit? May way po lagi ang Diyos sa atin. Hindi ka sumusunod. Alright? Ang anak po ng Diyos, susunod at susunod. Now, the word I am, in Psalm 50 verse 1, pakita nyo rin maging sa Psalmo na 50, sinabi po rito, God, yung mighty God, the Lord, the Judge, and the Most High. Yung po salitang Most High pala, marami rin po sa Bible. Okay? You can find anywhere there. Maging sa Psalms po siya. Now, pinapakita nito, ito yung I am na dapat nyo sambahin. Okay? Ito po yung I am. Buhay siya. Kaya po, in the New Testament, ang Panginoon Jesus, meron din po siyang self-definition or description na I am. Kung makikita niyo po, ang sabi ng Panginoon in John chapter 6 verse 35. John chapter 6 verse 35, sabi niya doon, I am the bread of life. I am the bread of life. He started with, I am the bread of God. I am, siya po, God. Sabi niya doon, He is the bread of life. Okay? In-explain niya ba kung bakit na siya ay bread of life? In-explain niya, sabi niya, kung sinong lalapit sa Kanya, He will never go hungry. Hindi siya magugutom. Nagutom na ba kayo? May time ba talaga naghikaos kayo? Wala kayong pupuntahan, walang tumulong sa inyo? I don't think so. No? Hindi ka iiwan ng Panginoon kapag ikaw ay nasa Diyos at nagtiwala. Alright? Amen ba yun? Hindi ka iiwan. At yung time na ikaw ay nagutom, baka mamaya sabihin mo rin in the future, sabi mo, ako'y hindi iniwan ng Panginoon. Finil niya ako. Maging yung aking kagutuman. Pangangailangan ko, siya pa rin yung nag-provide sa akin. Unknowingly. Pero ang Diyos ang kumilos sa iyo. Amen ba? Again, ang sabi niya, you will never get thirsty. Why? Kasi ako yung bread of life. Ito po yung metaphor po na sinasabi po rito, binigay po ng Panginoon. He was telling about Himself. Ako yun. Ako si Jesus. Kaya kung dito, gusto ko pong establish natin, sino ba si Jesus? Sino ba yung Diyos sa atin? Ano ba yung pangalan niya? Gaano ko ba siya na-experience sa aking buhay? Okay? Kasi ayaw ko pong alis po tayo dito, empty yung ating puso.
I want to realize kung sino, makita po natin, sino ba si Jesus sa ating buhay? Sino ba yung Diyos? Alright. Kasi ngayon po, ang dami na po tayong mga bagay sa mundo. At doon po tayo naaalis sa mga bagay na meron tayo ngayon. Technology. Okay? Lahat po. Kaya po natatabunan na po si Jesus. Hindi na po, nawala na po si Jesus yung picture sa gitna. Wala na po yung cross. Yung suffering ng Panginoon, wala na. It's all about technology. Okay? It's good, but it's bad. Kung hindi mo siya nagamit at wala ang Diyos sa paggamit mo ng mga bagay sa lupa. Okay? Second, in John 8 verse 12 at John 9 verse 5, ang sabi po doon, I am the light of the world. Okay. Ano sabi niya? Pag siya ay light of the world, you will never walk in darkness. Siya po ay ilaw. Siya po ay tutulong sa inyo. You will never walk in darkness. At ikaw mismo, sabi niya doon, you will have light. Mayroon ka mismo na ilaw. Tingnan niyo po ha, yan po ang Panginoong Hesus. Sabi niya sa kanyang sarili, do you believe that? Na siya yung bread of life? Siya yung light of the world? Okay? Hindi ba kayo masaya? Pwede bang pangalawak natin ng Panginoon? Okay? See? Yung ating pangangailangan, He provides. Yung ating daraanan, iniilawan niya. Ano po? Ang solar, mauubos yan. Yung kanyang electricity, mauubos po yan. Yung power niya, may limitation. Pero sabi niya, I am. Brethren, tandaan niyo po yung I am. Because the word I am, ito po ay mayroon pong eternality. Everlasting yan. Kaya sinabi niya, kung I am the bread, kahit mamatay ka, mag-provide pa rin ako doon sa mga anak mo. Nung pasusunod na henerasyon, I am. Ako pa rin yung bread. At ako pa rin yung ilaw. Okay? Now, in John chapter 10, verse 9 and 7 and 9, sabi po rito, I am the gate for the sheep. Okay. Sabi niya po, ako ang pintuan. Doon sa kanyang mga tupa. Walang pwedeng pumasok sa kung ano pong paraan, kundi ako lang. Kaya sabi niya, I am the gate. Okay? Sinabi niya po rito, yung papasok doon po sa loob ng kulungan o ng pens po ng mga sheep. Sabi niya po ay, wala pong safe sila. And they will find a green pasture. Aalagaan ko sila. Okay, ganun po ang Diyos sa atin. Alright? Yun po yung kanyang karakter. Okay? Dinescribe niya kung sino ako. Tingnan niyo po, bago siya nagpakasakit at tayo po sinave, sinabi niya, sino ako? Ito ako. Ako yung gate. I will protect you. Kahit anong mangyari sa inyo, you will be safe in my presence. Okay? Walang iba na pwedeng gumulo sa'yo because you are in the fence of God. He is the gate. Walang ibang makakapasok. Okay? Tignan po yung assurance ni Jesus sa atin ng Diyos bago po siya umalis. Di ba? Napaganda. And in John chapter 10, verse 11 and 14, sabi niya, I am the good shepherd. Shepherd. Ako yung mabuting pastol. At the same time, sabi niya, I am the gate. Ay mabuti akong pastol. Ililid kita doon sa bagay na maayos. Okay. Brethren, naging pastol na ba natin ang Diyos? Did we let God control our life? At siya yung mag-tend po sa atin. Saan tayo pupunta? Ano gagawin po natin? Did we consult God about our plans, our life? Maaring hindi. Bahala na kung anong mangyari. Okay, the word bahala is everywhere. Laging sinasabi ng Panginoon, bahala na. Saan tayo mapunta? Kung anong gagawin natin? Basta mamuhay na lang tayo. Sige, magtrabaho tayo. Bahala na. Okay? No. That's not the word of the Bible. And that's not the word of God. By chance, no. Kapag nandiyan ang Panginoon po, siya yung gagabay po sa atin. He will be a shepherd to us. Hindi lang siya shepherd, alagaan ka. He is a good shepherd. Kaya sabi niya, hindi lang ako shepherd, good ako na shepherd. Bakit? Kasi maraming mga bad shepherd na nag-aalaga. Alright? Nowadays, sa dami po. Okay? Hindi lang po sa mga secular na pamumuhay po natin, even in spiritual. Kasi doon most
visible po ang devil, ang diablo na kumilos among Christians. Alright? Ay yung mga hindi Christian, hindi yun ang atikahin po ng devil. Christians ang inaatake niya. Kaya you will find some churches nagkakahiwalay, nagkakaroon ng tampuhan, mga maliit na bagay, lumalaki. Mga bagay po na mga ginagawa po sa church, nagkakagulo. Dapat magkagulo kayo because of the gospel. Okay lang yun. Pero yung mga bagay ng mga maliliit po sa lupa, yun pa yung nagiging major eh. Kung ang problema po about salvation, at sabi ng iba ay hindi walang kaligtasan, then stand up, makipag-argue ka o whatever na ibig sabihin, you have to defend the faith you have. Okay? And this is the faith of shelter. This is the shelter. Na tayo po'y ligtas in the presence of God. Why? Because we are looking on Jesus na siya po yung I am, an everlasting name of God. Amen? Glory to God. In John 11 verse 25, sabi po ng Panginoon dito, ito po yung time na si Lazaro po ay, before po na siya po ay binuhay ng Panginoon. Ang sabi po ni Jesus, I am the resurrection and life. Now, what is that to you? Resurrection and life. Sabi ng Diyos doon, if you die, ano po sabi doon? If you will live though you die. Mabubuhay ka kahit na ikaw ay mamatay. Mabubuhay ka, ikaw ay mamatay. Now, He was speaking not only on the physical, na ikaw ay mabubuhay, but an everlasting life. It's more than our life po dito. Okay? Kahit na po tayo mamatay, anytime, pwede tayo mamatay. Kasi punin po ng Panginoon dito, God, nandiyan po ang Diyos. He will give us a life. It is an assurance that yung buhay mo rito, nag-end na, may buhay ka na, walang hanggan. You will be resurrected. Kasi po ang mga Pariseo o mga Saduceo, they don't believe in resurrection. Ito po yung dalawang grupo, ilang major group po ng mga grupo po sa Israel. One is Sadducees, tsaka mga Pariseo. Ang Saduceo po, hindi sila naniwala sa angel. Everything na beyond po dito sa physical, they just ignore. And many people nowadays ay hindi po nila nakikita na meron palang angel, meron palang resurrection, meron palang life after death, may heaven pala. Okay? And that is true. Kaya hindi sasabihin ng Panginoon, I am the resurrection. Bakit? Ay, saan ka pupunta pag nag-resurrect ka? Alright? There is resurrection. Okay? Kaya sabi niya, even you die, you live. Okay. Now, in again, one more. Sabi po rito sa John chapter 15, verse 1 at 5. I am the vine. Okay. What if you are the vine, Lord? Bakit po? May explanation din po ang Panginoon dito. Bakit siya po ay vine? Sabi niya, I am vine, I am the true vine, at ang iyong ama siya yung gardener. At nililinis niya yung mga branches. Siya po yung vine, yung puno, tayo po yung mga branches. At He prunes doon po yung ating mga branches. Yung mga hindi po fruitful, tinatanggal niya. At hindi namumunga, tinatanggal niya. At yung iba naman, tinatanggalan din niya para sila ay mamunga. Brethren, this is ours. Tayo po, mga branches. Kaya may time po talagang tayo ay, ang tawag doon, tayo po inaayos ng Panginoon. May troubles, may problema dumadating po sa atin because we are part of the branch na inaayos ng Panginoon, pinuputol. Yung pong hindi mahalaga, ibig sabihin walang relasyon sa Panginoon, ilalagay niya sa apoy, sinusunog. And for us who believe, pinuprone po tayo ng Panginoon. Kaya inaayos yung ating life. Kaya huwag niyo sabihin, ay masakit naman Lord. May problema. Naku, bakit ganito? Dumaan po ako ng ganitong problema. Remember, God, Jesus is the vine. Jesus is the vine. Ang mareklamo yung mga branches yung vine hindi. Steady siya. Yung mga branches tayo ang mareklamo sa buhay. Okay? Maliit na bagay lang ang reklamo. At lagi tayo nagwo-worry sa Panginoon. Ano bang sabi niya doon? If you remain in me, if you abide in me, ano po? Magiging fruitful po tayo. Because our source is the vine, ang Diyos.
Okay? These are the few things na sinabi po ni John. In other chapters po at even in other books po in the New Testament, God, pinakita niya kung sino siya. And even in Revelation, I am the Alpha and Omega. Now, dito po, yung pa lang po, nakita po natin kung sino po ang Panginoon. In the word, I am. Okay? At alam niyo po ang ginawa po ng mga, and then finally pala yung John 14:6, I am the way, the truth, and the life. When the Lord says those things, may nangyari. Na sinabi ng Panginoon, I am. Alam niyo po isang bagay na nangyari. Nagalit po ang mga Pariseo at mga Israelita. Bakit? Kasi po yung word na I am only belongs to God. Jesus, hindi mo pwedeng gamitin yun. Sa Diyos lang yun. Kaya po anong pinuko kay Jesus Christ? Siya po ay blasphemer. Because of the usage of the word I am. Diyos ka ba? Sabi kay Kristo. Bakit mo ginamit lahat yun? Sinabi mo lahat yun na ikaw ay I am. Medyo po, napakasakit kaya yun. Sabihan kayong ganun. Tapos na gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, tapos babalikan ka niya. Ano po? Hindi ka totoo. See? Na-experience po ni Jesus yun. Yung ating pong Panginoon na sinasamba, yung pong napako po sa cross, He experienced all those things. Because of that truth. That truth. Kaya nga po sabi in John 14:6, I am the way and the truth. Okay? Marami pong bagay, marami pong way sa mundo. You can devise your own way. You can make your own way. Nandito ako. Sige, hindi ako sasamba sa Panginoon. Hindi ako akatin ng Diyos. Okay? Dito lang ako sa bahay. Okay, marami ka na bahay. Sige, papag-aralin ko yung mga anak ko. Kasi yung katrabaho ako, okay, go ahead. Your own way. Pero in speaking about the spiritual, huwag niyo nga kalimutan, there is always one way. Only way. Wala nang iba. Wala nang iba. Okay? Tandaan niyo po, wala nang iba. Nung po ako na-seminary, marami po akong ways na ginagawa. Okay? Alam niyo po yung situation natin in the past. And even you. Isa lang po way. I cannot call on St. Peter, St. Paul, St. Augustine, St. Matthew, o kung sino po mga saint o people nasa Bible po. No. I cannot. Hindi po natin pwedeng tawagan. I only call on the Lord, on Jesus, on the I am lang. Kung sino po siya. Amen ba? Amen ba yun? Ayan niyo po. Wala po ako ibang tatawagan. Siya lang. Kasi dito po, it's a very, napakahalaga, very important verse po ito. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Okay. Wala lang iba. Ako lang yung way. Kahit anong gawin niyo, wala lang. Dito po, hindi niya po gano'n in-explain yung way. Pati po yung truth eh. Hindi niya rin in-explain. Unlike po doon sa mga una, I am the good shepherd. Bakit gano'n good siya? In-explain niya yung mga yun, yung anim. Pero yung pampito po, hindi niya in-explain. Bakit? Ano bang i-explain ko sa inyo? Ako na nga ito. Ako na yung way. Bakit? Kasi pinakita niya. While he was on earth, nung nabubuhay po siya, 3.5 years, pinakita niya, ano ba yung katotohanan? At ano ba yung false? Alright? Marami pong false. Pinakita niya, ito ngayon yung katotohanan. Dala ko. At ako ang katotohanan. Sabi niya. Okay? Kaya po yung way, kasi sasabi po natin, siya lang, napupuntahan ko. Bakit? Meron siyang katotohanan eh. At meron siyang buhay who can give life. We parents, we can give life to our children. Yes? Okay. Pag wala ba ang Diyos, mabubuhay sila? Mabubuhay din sila. Pag namatay kayo mga parents, mabubuhay din yung mga anak nyo. Kaya lang, daw they go in heaven. Ang problema po doon, yung pong ating pong future, yung destination po natin. If they don't have Christ, if they don't have Jesus in their life, wala po yung buhay nila. Walang value. We can just say a secular value. Meron tayong value rito sa lupa. Pero, kung wala sila, we know the place where those, yung mga taong wala kay Kristo, pupuntahan. Impyerno.
Brethren, God is telling us na may way, doon ka lang. Mag-steady ka doon. Kaya nga ang Panginoon sasabi niya dito, kung gusto niyo makilala ang Ama, sa akin kayo tumingin. Sa akin kayo sumunod. Ako yung way papunta sa Ama at ako yung way papunta sa langit. Okay? Kaya nga po dito, believing in Jesus is very important. Yung paniniwala. No, I'm telling you, not just a believing. Yung pong believing na, baka ngayon maniwala ka, mamaya hindi. God wants us to be constant in our believing. Constant. Pag sinabi mong yes, yes, Lord. Okay? Maraming Christian ngayon, hindi na po ini-stop po nila yung believing. Yung serving, nag-i-stop. Nag-resist po sila. Yung pang hininga na binigay sa iyo ng Panginoon, nag-stop ba yun in a second? Sige niyo po, may hangin, maganda, maayos, malinis. Pag in-stop po ng Panginoon ng oxygen sa atin, stop na po tayo. But God never stops na magbibigay po siya ng hangin po sa atin. He never stops loving you. Amen? He never stops loving you. He cares for us. He cares for us. Tandaan niyo po yan. Kaya po lahat tayo dapat lagi magpasalamat sa Panginoon. Huwag tayo magreklamo. Okay, reklamo okay lang. Kaya lang, ang sinasabi ko pong reklamo mayat maya na lang. Meron po kami sa tindahan na mayat maya po sabi niya, pag dumadating po siya, sabi, naku po, ang buhay, talaga naman, matumal ngayon. Ganun. Tapos, ano ba naman? Ganun. Walang pati yung kanya pong tindahan, ganun. Lagi niya po sinasabi na every time namimili siya, wala akong pero makikita po namin, ang dami siyang binibili, ibig sabihin may pera siya. Lagi po yung sabi niya, na I don't know, maging joke lang po minsan, kaya lang lagi po namin naririnig yon. See? Gusto niyo bang ganun ang buhay natin? Na tayo laging nagrereklamo sa ating buhay ngayon. Okay? Tingnan niyo po yung I am. Tingnan po natin ang Diyos. Kung gaano po siya nag-suffer dito sa lupa sa atin. Yung pong suffering natin, maliit lang. But God suffered for us. He gave His all, His blood, para po tayo mabuhay. Amen? Yung pa lang po, tingnan nyo, pag kayo na po yung nagsasuffer, physically, emotionally, o mga relationship nyo po sa bawat isa, think of Jesus. He suffered a lot. Maliit lang yung suffering na ginagawa mo, tumitigil ka na. Hindi ka na niniwala sa Diyos. Hindi ka na nag-pray, hindi ka nagtitiwala. Amen? Look at the I am, the God of I am. Siya po, constant po yung kanyang pagmamahal po sa atin. At He will never leave us nor forsake us. Never. Sinabi kay Joshua, kina Moses, sa mga tao noon, maging the New Testament, sinabi na I will be with you till the end of time. Yung time po, yung earth. Nandyan ako. And beyond that, nandun pa rin ako. And that is God, whom we worship now. Jesus! Ang Panginoon Jesus. Yan po yun. Kaya tingnan niyo po rito kapag ikaw ay isang way, alam niyo po, ang way kasi, normally when the Lord says, I am the way, siya po yung rabbi o yung teacher. Ang isang teacher, you will not lead your students na kung saan pumunta. You want them to be in one room at mag-aral. God is like that. Ako yung teacher. Gusto kayong i-lead ng maayos. God is a teacher, sa kanyang mga disciples. And God is a teacher to us as well. Siya po yung rabbi po natin, rabbi. He confronts false teachings. Kaya pag may mga bagay na mali na ang paniniwala na pumasok, then confront it. That's the rule of the teacher. Ayun po ang ginawa ng Panginoon. Kaya maraming nagalit sa Kanya. Kasi yung paniniwala po ng mga Hudyo na luma, ini-insist nila. Okay, na ito yung aming paniwala. At nag-add pa sila ng mga traditions. Nagalit ang Panginoon. Kaya sabi niya sa mga Pariseo, you hypocrites. Hipokrito kayo. Sumasamba kayo sa Diyos, pero mali naman yung ginagawa nyo. Nag-umaapi kayo ng mga tao. Kaya hindi tugma yung kanyang pamumuhay na good doon sa kanyang ginagawa. And that is hypocrisy. Amen? Present. Okay? Kaya po doon ang Panginoon, lagi niyang tinuturuan yung kanyang mga disciples at nakikinig sa kanya. You have to be truthful sa kanila. Kaya po dito, not only a teacher, God also is a mediator between God and man. Jesus died on the cross, nireconcile niya yung tao sa Ama.
yung relation po natin, original relationship po natin noon na nawala. Okay? So God is a teacher. Second, He is also a mediator between God and man. Now, again, I'm telling you, no other mediator na pupuntahan pa natin. Okay? Maraming pwede tayong kunin na mediator. Mga kapatid, nasa katotohanan ka na, nasa tamang way ka na, go! Okay. Yun ang sundan mo. Yun ang sundan mo. Huwag ka mamamatay na mali yung paniniwala mo. From childhood, nandoon ka na-raise ng iyong nanay, ng tatay mo, doon ka na nabaptize, doon ka na sumisimba. At the end, malapit ka na mamatay, ay mali pala yung turo. Mali pala yung daan. Magkamot na kayo ng ulo. I don't know where you will belong. You will go. Okay? So be careful. From now, tingnan niyo po yung teaching. Okay? Yung tama ba yung way na yun? Yung ba yung sinabi ng Panginoon? Si Kristo ba yung tinataguyod sa church? Ang Diyos po, pag wala na po yung cross, wala na sa Jesus. Huwag na kayo umaten. Huwag na kayo. Maging sa amin, huwag na kayong atin. Kahit na anong church, pag ang Panginoong Jesus wala na sa kalagitnaan, hindi na po siya napiplis at hindi na po ginagalang ang Panginoon, ang Diyos, si Jesus, ang Ama, ang Holy Spirit, wala na. Then move. You better search for another church. Okay? Kasi po, nasa tama ba ang daan? Kasi gusto ng Diyos, siya lang yung daan. Siya lang yung way. Okay? In Acts chapter 4, verse 12, sabi po dito, salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Sabi po noon ni Peter, na wala nang iba. Ano ang salvation? You cannot find anywhere. Kahit na saan pumunta pa kayo sa Holy Land. Kung saan pupuntahan po natin na nagmimilagro, you will not be saved there. Go to your room, pray to the Lord, accept the Lord, then you will be saved. Amen. Hindi na ito yung place na pupuntahan mo. May mga pilgrimage. No. In your seat, kung ano ikaw ngayon, sa upuan ko, sa katayuan ko, just say, Lord, forgive me. I accept you. And that's it. That is the salvation. That is Jesus. Amen. It's very simple. Hindi na po, wala na mga religiosity po na gagawin po ng tao. Just to accept Christ in His heart and ask for forgiveness. Amen. Yun po yun. Tingnan niyo po ha. In 2 Timothy chapter 2 verse 5, in the same way, sabi niya doon, may one God and one mediator between God and man. That is Christ Jesus. Ang Panginoon lamang. Now, nasaan ba yung truth and life? Mayroon po tayong dalawa. Truth and life. When you find the way, sure, you will have the truth and the life. The truth and the life. Magkasama siya. Hindi niya sanabi ng Panginoon, I am the way. Stop. Ang explanation po ng truth ay yung explanation po ng way ay yung truth tsaka yung life. Marami po mga falso ngayon. False. Hindi po totoo yung claim nila. Alright? Maraming mga tao na nagkukunwari lang. Kasi meron silang inner motives. Okay? Mali sila. Alright? Hindi totoo yun. Kaya nga po, maingat po tayo sa ating buhay. Even sa inyo po pamumuhay, maingat kayo. Alright? Na hindi po lahat ng mga simbahan ay may truth. May truth sila, but it's not. Maaring hindi siya biblical. Hindi siya scriptural. Pumunta kayo sa isang church na isang talagang may truth. Nandun si Kristo. Okay? Kaya nga po rito, being truth, if you hold, sabi po rito in John 8:31, sabi po ng Panginoon, if you hold on to my teaching, you are really my disciples. Kung ikaw ay sumusunod sa aking teaching, totoo ka. Disciple nga kita. Disciple nga kita. Anak nga kita. Okay, again, I'm telling you, hindi po lahat sumusunod. Kaya po, again, I will come back to Matthew 7:21. Hindi lahat na tumatawag sa akin ay ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mapupunta sa langit. The same word of Jesus na sinabi niya. Okay, because not all people, all Christians, sabi nila, Christian ako, naniniwala ako kay Kristo. Are you following Christ? Is it true? Maaaring hindi. Okay, brethren, let us be real to us because what we are speaking here is truth.
Ang Panginoon true to us, ikaw ba true kay Jesus? Sa iyong Savior? Alright? And again, if we have the truth, then we will have, pag mayroong kakatotohanan, makakaiwas ka sa kasalanan. The Lord is holy. One of His character is holy. Kaya pag may katotohanan, pure ang iyong buhay at holy. Susunod ka doon sa source ng holiness. At yun ay ang I am. He is holy, then you will be also holy if you obey kay Kristo. Okay, sabi po dito, and the truth will set you free. Malaya ka. If you are in truth, malaya ka. Kung ano man po nangyayari na ikaw ay nasa katotohanan, rejoice because malaya ka. Wala kang alalahanin because you are on the right track. May katotohanan yung ginagawa mo eh. Sinasabi mo. And then, wala kang worry sa buhay. Maraming tao nagwa-worry because they are not in truth. Okay? Maraming tao. But if you are in Christ, you have the truth, then go. Huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-worry. And finally, brethren, ang sabi po rito sa Psalm 1, verse 1 to 3, alam niyo po ito, sabi po ni, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Yan po, di ba? Hindi po mag-sit doon sa mockers. Hindi nakikiupo po sa mga makasalanan. Okay? Ang Panginoon ay nagbigay po ng isang word, which is blessed, mapalad ang mga taong hindi nakikisalamuha at gumagawa ng lahat ng kalapastanganan ng kasamaan. Ang sabi niya dito, para siyang, maganda yung binigay niya po rito in Psalm 1, na para siyang puno sa gilid ng sapa, na yung ugat po niya ay nakababad po sa tubig. Alright? At siya po ay lumalago in season at maging hindi season, lumalago siya. Bakit? Na kay Kristo ka. Okay? Bakit? Yung salita ng Panginoon, yun po ang nagpapalago po sa atin. And kaya nga po, yung life na ito, kasi sinasabi po ng Panginoon dito, it's more than a physical. No. Now we are living. He is life, Lord, ikaw nga po buhay po natin. I know the time will come na kami rin po ay mag-i-end yung buhay po namin. But you have to also, we have a spiritual, we have soul. Yan pong pamangkin po namin namatay. On a very short of time, namatay po siya, nakaburol po siya ngayon. And then, in few hours, bigla na lang pong hinamot niya yung ulo niya, nagkaroon po ng bleeding. Mamaya po, bigla na lang pong hindi na makahinga. At ang findings po nila, tumaas ang sugar, uncontrolled sugar. Hindi niya alam na may sugar po siya. Siya po ay 37 years old, babae. Now, na-surprise po kami dahil nga po malakas. Pero at that time, na may nangyari sa kanya, hindi niya alam. Pumalat na lang pala yung hanggang sa brain po niya. Kaya po yung pagkamot ng kanyang ulo, na wala po yung mga ibilang buhok po niya, at siya po ay, eventually po siya ay nahimatay o nawala ng nakomatos po siya. And now he is dead. And I remember, sabi niyo po minsan, sinishare niya sa akin, sabi niya, Kuya Ray, Tito Ray, siya ay excited, siya ay kumakanta po at ang kanya pong favorite po na song ay yung Jesus. Kung nag-iisa at nalulumbay, yun po yung kanyang theme song, laging kinakanta. In last year po yun, nagkausap po kami, sabi niya, gusto daw niya magpagamit sa Panginoon. Actually, siya po ay naging umaatin po ng church din doon sa kanila. So, I'm pretty sure po, nasa Panginoon siya. Kahit nangyari sa kanya yung buhay na gano'n, nasa Panginoon siya because He knows the way. He knows po niya yung truth. At kaya yung buhay niya rito sa lupa, namatay siya, but He is still alive. He is alive in Christ. He is alive. May heaven, mga kapatid. Now, Jesus is the source of life, is the source of peace. Ang happiness po natin, ang security, yung contentment. Yun po yung life. If you are in Christ, mayroon pa lahat nun. Peace, contentment, masaya ka sa buhay mo. Mapagmahal ka. You have all the fruit of the Holy Spirit. Amen? Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat, Panginoon. Sa inyo pong sinare po sa amin, Lord, ang iyong salita. Ito po'y walang hanggan, Lord. It's like your character, Lord. Your nature, yung attribute mo, Panginoon.
It is an everlasting. We are worshiping an everlasting God. Lord, hindi po nagsis kayo, Panginoong Hesus, dito lang sa lupa. Even there, Lord, in the right hand of the Father, nandyan po kayo. Marami pong salamat because your word is true. Hindi lang po yung mga sinabi niyo, Lord. Maging kayo, Panginoon, totoo. Kaya po wala kaming ibang way. And there will be no other way, Panginoon. Ikaw lang. Kasi una sa lahat, Lord, ikaw yung binigay ng Ama, bugtong na anak. Only. It's a bigatin. Wala na pong iba. Ikaw lang, Lord, ang nag-save po sa amin at binigay po ng Diyos. Kaya po, Lord, in the same way, your love for us is full. Buong buo. Hindi po nahahati, Lord. Kahit na ilang billion po ang tao, Lord. Maging kami dito, kahit na ilang po kami nandito, 100 plus, Lord. Lord, you are faithful to us. You are true to us. You are leading us the right way. And you are life. Kaya po, Lord, we ask for forgiveness, Lord. Lord, forgive us. Kasi, Panginoon, maaring in times, Panginoon, di po kami faithful po sa inyo. Iba yung nadadaanan po namin. Marami kaming ways sa buhay, Lord. Hindi ikaw yung nagkokontrol ng buhay po namin, Panginoon. Lord, we want you, Lord, from this moment, Lord. Again, Lord, strengthen us sa aming panampalataya. And for us, na talagang hindi pa sure sa ating faith sa Panginoon Jesus, Lord, we accept you as my Savior. Ikaw ang nagligtas po sa akin, buong binigyan niyo sa akin ang salvation. Lord, hindi ko nito paghihirapan. I just want to believe in you, Lord. In your words, ito po yung mayroong katuparan, Lord, in the life of Jesus hanggang sa siya po ay mapako sa krus. Thank you, Lord. That is your supreme love for me. And I accept that, Lord. I accept that, Lord. Thank you, O God. Lord, again, forgive my all sins, Lord. Lahat po, Panginoon, nakikita mo sa akin ngayon, Lord. And even the future, Lord. Maaaring magkasala ko, Lord, but you still love me and you constantly forgive me, Panginoon, sa lahat ng aking gagawa. We are weak, Lord. As human said, we are weak. But we're strong, Lord, dahil meron ka. Nandiyan ka, Panginoong Hesus. Kaya po, Lord, strengthen us again with the Holy Spirit, Lord. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas. I-heal niyo po yung aming puso, Panginoon. Ang relationship po namin, Panginoon, sa bawat isa, i-heal niyo, Lord. Panginoon, sa aming pamilya, Lord, maging yung mga problema sa families po dito, Lord, forgive us. Sa mga anak, Lord, forgive us, Lord. Lahat pong ito, Panginoon, maging sa church, Lord, ng Jesus. Forgive us kung kami po minsan hindi po buo ang aming paglilingkod po sa inyo. Forgive us, O God. Patawad po. Because now we see the God of I am, the I am God. The Almighty God, our shelter, our Most High. Ikaw yun, Panginoon. Ikaw yun din, Panginoong Jesus. You have the same attribute, Lord. And you are faithful to us, God. Thank you, Lord. And from now on, again, you will be my way. And you will be the truth that gives me life, Lord. You will be in me, Lord. Ang Banal na Spirit po ay nasa atin. Tandaan niyo po yan. God is with us because the Holy Spirit, ang Kanya po salita, ay nasa atin. Lord, all of this we pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Glory to God. Glory to you, Jesus. Glory to you, Lord. Salamat po. Purihin ka. Itiatas po namin kayo. Amen and amen. Amen. Okay po, dadako po tayo. Thank you po, Pastor. Dadako po tayo sa ating pagbibigay. Sa sandali ito, pakigaya po yung ating mga sobre. Sabi, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And one of the way of Jesus is giving. No? Ito yung katotohanan na sinabi niya mismo na dapat nating lakaran. No? In Matthew 25, the Master said, aalis ako, pagkakatiwala ko sa inyo yung aking property. 3 yung pinagkatiwalaan. No? Yung isa pinagkatiwalaan ng 5, isa pinagkatiwalaan ng 2, at yung isa pinagkatiwalaan ng 1. Bakit magkakaiba? Sabi dun sa verse, they were given according to their ability. No, magkakaiba ng ability. Pasimplihin natin. Bakit yung iba pinagkatiwalaan ng 3 anak, 2 anak, yung isa lang? Because definitely it's according to their
ability, no? And bakit yung iba sa atin ay manager, supervisor, yung iba naman ay rank and file? Because it's according to their ability. But one thing is for sure, lahat po tayo ay binigyan ng ability. Okay? And the ability to accumulate wealth is one. Ano ba yon? Lahat ay may buhay. So, kapag may buhay ka, hindi mo pwede sabihin, ay wala akong pera, wala akong... Napaka-imposible nun. Basta may buhay ka, actually, pwede ka magkaroon ng pananalapi o ng pera. Kaya sa pagbibigay, kahit yung mga kabataan, we challenge you to give, not only yung may mga trabaho lang, no? Because you have the ability. The life that have given to you is the ability for you to give, no? For you to give. Basta may hininga. And take note of that story, of that parable. Sabi, each of them were given ability. Sabi kanina ni Pastor, no? We need to be reminded God is coming back soon. And the same thing in the story, the master came back. And we need to take account of the ability given to us. Kaya po siya tinawag na accountability. Ibig sabihin, ano binigay ko sa yung ability? Account na natin. Sa mga accounting, alam nyo po yan, kailangan nagtatali. Bakit nagtatali dapat ang libro sa accounting? Because it means honesty. And now we are giving, and that's your honest giving. God knows, wala naman nakakita, hindi naman yan tinatali dito, hindi naman pinapakita yan dito, ay ikaw, kulang ng piso yung binigay mo. Walang ganon. It's your heart that you will give. But again, that's your ability to accumulate wealth, and you will take account at the end of your life. Let's pray. Father, we pray that as we give right now, all of us, you know, maybe some of us will be giving 500 below, some of us will be giving 500 above, but it's not the matter of the amount, but it's the matter of the heart that is honest to your way, to your truth, and to your life. Thank you, God, and we speak blessing to those who will be giving. Father, continue to expand their territory, continue to bless their lives, continue to bless their workplace, their businesses, continue to make them healthy as they try to accumulate wealth. And we pray also all the monetary amount that will be collected, the church will also be accountable and would have the ability to use it only for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Dakila
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Sister Gail. Mukhang kahit magulo si Gail, ninenervyos pag nasa unahan. Naka-focus lang sa isang lugar. Yan. Are you blessed, church? Ayan. Minsan nagtatanong kayo na, ang dami namang homegrown teachers ng GIOS. Bakit minsan may mga ini-invite pa si pastora na pastor? Yan, di ba? Para po medyo iba-ibang putahe. Yun lang po yun. Iba-ibang putahe. Although, Word of God din naman, pero iba-iba yung Jesus in us, iba-iba kasi. Yung the way we preach, the way we deliver the message, and yung kapahayagan. Yung kapahayagan ni Lord sa bawat isa. Iba-iba po yun eh. Iba-iba po yun. Yung kapahayagan. Sabi nga, sa isang, may ginawang teacher, may ginawang apostle, may ginawang pastor. Yan. Iba po minsan mag-deliver ang teacher, iba din minsan mag-deliver ng message ang pastor. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. Iba po yung, minsan yung anointing ng isang pastor. Kaya po minsan, sabihin nyo na, ba't kailangan pa mag-invite? Diba? Ba't si pastora nag-i-invite pa? Basta po, rest assured mga kapatid, ang i-inviting ko, kapuso, kapamilya, ka-espirito. And that will give glory to our God. Amen po ba? Okay, palakapahan po natin si Jesus, the great I am, sa buhay po ng ating kapatid na si Pastor Ray Carino. So siguro po, sabi ko nga kanina, ayoko nang i-introduce further si Pastor Ray. Let the work of Jesus speak in his life. We knew Jesus now through the life of Pastor Ray. Okay? Kasi nakikita po yun nakikita po yun sa espiritu natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Sa lahat po sa atin, makikita si Jesus who you are. Makikita yung life ni Jesus in you. Who Jesus in you. Amen po ba? As I'm always saying, mga kapatid, napakasarap mabuhay na isang Kristiyano na hindi boring. Wag natin gawing boring ang pamumuhay Kristiyano. Sabi nga, ang purpose ni Jesus, that's why He came to give us life, yung to the fullest, to give us life and life abundantly. Alam po nyo, God doesn't want us to just merely existing. Ang gusto niya, maramdaman natin that life is worth living. Is your life worth living? Is your life worth living? Yan. Kung medyo may kulang pa po, hanapin natin to the way, to the only way, the only truth, and the only source of life. May kulang pa ba sa buhay mo, kapatid? Now that we've learned that Jesus is the I am, He will be your sufficiency and the source of your contentment. Pag sinabi pong contentment, full, complete.
complete contentment in life. Only Jesus. Only Jesus in you is the source of your contentment. May kalungkutan ka pa? May pag-alala ka pa? May takot ka pa? May kapaguran ka pa ba? The answer is Jesus. The answer is Jesus. Nawa, sa message po ng ating kapatid, kaibigan, kamanggagawa, and servant of God na si Pastor Ray, napalakas yung ating buhay espiritual. Hindi lang napalakas, nabigyan ng kulay. Nabigyan ng kalakasan. Amen po ba mga kapatid? That's the purpose of the Word of God. That's the purpose of the presence of God. Lagi po nating hangarin yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na magmanifest sa buhay po natin. Magpahayag sa buhay po natin. Thank God, Pastor Ray Carino, for that very, very wonderful message. Sa mga na-bless po, I again want to give God a clap offering of praise. It is only for God. For God. Sino ba si Pastor Ray without God? Sino ba si Pastor Ray without Jesus in his life? Sino ba siya? Ordinaryong tao din lang po. Just like you and me. Napaka-ordinary. Amen po ba? But the common denominator of us all is we have Jesus. The common denominator of us all is Jesus. Pastor Ray had Jesus in him. You have Jesus in you, and I have Jesus in my heart. Yun po ang pagkakapare-pareho natin, magkakapatid. Alam po nyo, walang favoritism si God. No favoritism si God. Lahat tayo minahal niya equally. Kung nagpahayag ng ganong kalalim, ang the great I am kay Pastor Ray, even mas deeper na kapahayagan, kayang-kaya po nating ma-receive. Kayang-kaya nating ma-receive. Sabi niya, according to the power, sabi sa Ephesians 3:16, according to the power that is working in us. More kapahayagan ni Lord dun sa topic ni Pastor Ray na, I am who Jesus is. I am the great I am. Kung anong pangangailangan mo sa buhay mo, siya yun. You want a healer? Jesus is the great healer. You want a provider? Jesus is the I am, the provider. You want peace in your life? Jesus is the shalom. He is the peace in your heart. Whatever you need in your life, He is the great I am, the ever-present God. Natatakot ka ba? Jesus is the great Jehovah Nissi. He is the banner of victory. He is the great I am. Sabi nga ni Pastor Ray, hindi siya limited. Walang boundary. Walang boundary po ang the great I am. Whatever you need. Gaano man kalaki ang iyong pangangailangan, He is that great. Great I am. Amen po ba? I pray in the Spirit of the living God that He will give you more revelation. Bigyan niya kayo ng kapahayagan of the great I am in your life. I pray. Let us all stand and thank God for this very, very wonderful night. Wonderful day. Pasensya na po kayo. Kagagaling ko lang sa sakit. Kaya parang galing pa ba ako sa pagkakatulog? Ayan. Nagpahinga po ako last Sunday. That's why I was not around last Sunday. Ayan. And I thank God na having always in the morning, nandun yung rejoicing. Rejoicing. Father God, thank you that you are our great I am. You are Jesus. The only way, the only truth, the only source of temporal and everlasting life. You are the only source, God. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for being our great teacher,
for revealing everything to us. Wala kang natago, Panginoon, because you love us so much. Gusto mo ipahayag lahat because we are your legitimate children. We are so precious to you. We are so special to you. And you want us to be like you. Kaya wala kang itinatago. Everything, it's your heart desire, Panginoon, na maunawaan namin ang kaparaanan mo. Makilala ka namin. Makita ka namin. And most of all, Father God, through the power of the Holy Spirit, ma-experience ka namin. That is the real relationship of a father and son. Father and son, before we became your servant. We are your son. We are your son before you use us. May we always cherish yung pagiging anak mo, Panginoon. Huwag matabunan ang aming paglilingkod sa iyo, mga kaabalahan. Bago namin, Panginoon, bigyan ng quality time yung pagiging anak mo, yung relasyon namin sa iyo bilang aming Ama. May you always nourish our relationship to you, Father God. Payabungin mo, palusugin mo, palalimin mo yung relasyon namin sa iyo. Sapagkat doon lahat nagmumula, Panginoon. Yun ang pinakang susi, Panginoon, to being Christ-like. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, na nangusap ka sa bawat anak mo. That you connect to their spirit, Panginoon. You connect. Making their spirit alive. Alive, God. Sabi nga, Panginoon, sa message, those who come to you will never go hungry, will never go thirst. Panginoon, yung salita mo, yung presensya mo, Panginoon, your very anointing, yung lagi po, Panginoon, yung magpapakain sa aming espiritu. We will never go hungry because you are the bread of life. May we always acknowledge, kilalanin lagi namin, God, of who you are. Of who you are. You are the ever-present help. The ever-present help. The now. The great I am. I am the present. Whatever we need now, as you are the I am, you are willing and committed to give it now to your children. Because today you have revealed yourself as the great I am. Whatever you need today, according to your faith, and as you acknowledge the great I am, it is yours. It is yours as you believe. As you believe the word of God, the promise of God. Claim it. Claim it, kapatid. Whatever your need, anong pangangailangan mo? Anong pangangailangan mo? Anong prayer mo? Kahit sa tingin mo malaki o imposible, pero lumapit ka lang ngayon. Lumapit ka lang. Acknowledge God as the great I am. Acknowledge, kilalanin mo ang Diyos as the great I am. Kung paano nagpahayag siya kay Moises, magpapahayag din siya sa iyo. God's word never fails. The only time na hindi po mag-prosper ang salita ng Diyos is if God's word
fails. Is the word of God fails? Father God, thank you na binusog mo ang iyong mga anak. Pinakain mo ang iyong mga anak. Pinalakas mo in the spirit, mostly, Panginoon, ang iyong mga minamahal na anak. Oh God. Oh God. We will never be like before. We are strong. We are courageous. Because of the great I am. Because of the assurance of your promise fulfilled in our lives, God. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit, look down from heaven and basahin mo ang puso. Basahin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Tingnan mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. And minister, Holy Spirit, precious, loving, faithful, gentle Holy Spirit, minister to your children. Minister to your children, God, in Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Whatever your need, tumayo po tayo sa pananampalataya, sa integrity ng ating Diyos, at sa integridad ng salita ng Diyos. Thank you. It's your service, God. It's always you with us. Oh, God, thank you. Thank you, Lord. You are our sufficiency. You are our all in all. You alone, Jesus. We trust you. We trust you, Holy Spirit. Taas po natin, mga kapatid, ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin kanya at bigyan ng kapayapaan. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa maari nating isipin at hilingin. Sa Kanya ang kapangyarihan, sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailan, kailan paman. You are all blessed. You are all blessed in the mighty name of the Lord Jesus Christ. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you everyone for coming. Amen. Yes. We will continue to stand in His presence because He is holy, righteous. Ano pa po? Redeemer, friend, faithful, Savior, and marami pa pong iba. Amen po ba? Amen. Stand here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear a still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend,
I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, let's continue to worship. Worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Thank you, Jesus Church. Thank you for coming. See you next Sunday. God bless you. God bless you, Jesus Church. Okay? Sa lahat po ng mga nag-attend ng teaching after the service, please remain po. We will having our graduation ceremony. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, for the last time, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus.